So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga ka-Streetwise, gusto ko lang gawa ng reaction video itong message na pinadala di umano ni Senator Amy Marcos kay Direk Daryl Yap, na ang pinapalabas dito ni Amy Marcos, hindi siya naniniwala sa blood thicker than water. Kasi ayun ang pagkakaintindi ko. Ito lang mga kababayan, no, base lang po sa mga nababasa ko pong comments sa mga viewer po ng ating munting channel, especially nga po yung mga loyalista na Amy Marcos supporter pa rin, naniniwala pa rin po kasi yung iba na itong pagdikit-dikit nga ni Amy Marcos sa mga Duterte ay isa itong political strategy. Ang sabi pa nga po ng ibang mga comments dyan ay parang nag-i-spy daw si Amy Marcos sa mga Duterte. Well, mga kababayan, kasi kung totoo man yung mga sinasabi po or mga speculations po ninyo sa mga nagko-comment dyan, kung strategy nga po ito ni Senator Amy Marcos, ang masasabi ko lang dito, sobrang delikadong strategy po nito. Kasi pag mga ganyang klaseng strategy po mga ka-Streetwise, kung strategy talaga ito, no, malaki po yung chance na mami-misinterpret po siya ng mga ibang mga taga-suporta niya, especially nga po yung mga loyalista. Kasi nga alam naman po natin, 'di ba, yung ginawa nga po ni Senator Amy Marcos na kinumpara niya pa yung kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. kay dating Pangulong Duterte. Siyempre, itong mga milyon-milyong Pilipino na hardcore na loyalista, hindi talaga sila mag-a-agree na ikumpara ni Senator Amy Marcos si dating Pangulong Mau Diggs kay Ferdinand Marcos Sr. kasi sobrang layo. 'Di ba? Parang kinumpara mo yung nabubulok na pandesal sa red ribbon na cake. So ito, para makuha po natin yung narrative, no? Sa mga hindi lang po kasi nakakaalam, ito yung statement nga po ni Senator Amy Marcos. Okay? Ito galing ito mismo sa Facebook account niya. So ang sabi nga po ni Senator Amy Marcos, okay, inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. So dito mga kababayan, no, ito lang. Kasi nga po mga ka-Streetwise, kung sinasabi nga po ng iba na strategy ito ni Senator Amy Marcos, well, sige, given na ito. Pero kung pag-uusapan natin dito yung kumakalat po na chismis na ang tandem daw na gusto ng mga kampo na to sa 2028 po ay Sara Duterte for President at saka Amy Marcos for Vice President. Pero mga kababayan, kung magiging totoo man itong mga bali-balita na to, hindi po maganda sa imahe po ni Senator Amy Marcos na dumikit pa po sa mga Duterte. Kasi kung sakali man na plano talaga ni Sara Duterte na maging presidente, hindi po siya mananalo. Kasi ang laking bagahe po talaga na pro-China si Sara Duterte. Isipin nyo lang mga kababayan na lahat po ng pinaghirapan ni PBBM dyan po sa West Philippine Sea na hindi po nagawa ng tatay niyang si Digong, mababaliwala po lahat ng mga pinaghirapan po ni PBBM kung si Sara Duterte po ang magiging presidente sa 2028. Okay? Not unless na ngayon pa lang is magpetition na tayo at mag-ingay na tayo na sana sa 2028 wag muna magkaroon ng election at magkaroon ng extension si PBBM. Ewan ko lang kung paano mangyayari yun at alam ko suntok sa buwan yun, pero sana ganun po mangyari. So ito na nga mga kababayan, yung sinasabi ko nga po sa inyo. So lakihan na lang po natin yung mukha ko, no? Baka ikaparit ako ni Sas eh. Itong live stream po kasi na to, galing po ito kay Bebe Labs. Kay Sas Rogando Sasot. So mga kababayan, napag-uusapan po kasi itong blood thicker than water. Kasi naniniwala pa rin po kasi yung iba na hindi talaga ipagpapalit ni Amy Marcos ang pamilya niya sa mga Duterte. Kung panonoorin po natin itong video po na to, na statement nga po ni Direk Daryl Yap, na, teka lang, laki ng mukha ko, na statement nga po ni Daryl Yap, na sinasabi niya na ito daw po yung message sa kanya ni Amy Marcos, well, napakasamang indication ito kung totoo man ito. Okay. So ito mga kababayan, na panoorin po natin yung sinasabi nga po ni Daryl Yap na message sa kanya ni Amy Marcos. Okay, panoorin natin. Kanina sinend ko kay Senator Amy. Sabi ko, Senator Amy, maraming nagpo-post na blood thicker than water. Sabi ko, so kahit daw sinabi mong you're with the Dutertes, blood is thicker than water. Alam mo, eto sinend niya sa akin. Pero hindi ko na pinost sa Facebook. Pero here I am, sharing you. Eto, sinend niya lang sa akin yung quote from Euripides. Yung
one loyal friend is worth than 1,000 relatives. So, niya. Ayan, so mga kababayan, no, ito daw po yung message nga raw ni Amy Marcos kay Direk Daryl Yap. So teka lang, no. So sa hindi lang po naka-gets, basahin po natin, no, kasi meron ako nilagay na caption dito eh. Teka lang ah. So ito nga po yung message nga raw po. Okay? So teka, alakihan pa natin. Base nga po kay Direk Daryl Yap, ang message daw po sa kanya ni Senator Amy Marcos ay, one loyal friend is worth 10,000 relatives. So, ito, ang pinapalabas kasi dito sa message nga po, kung totoo man ito, no? Kasi ako naniniwala naman ako na nag-message talaga si Amy Marcos kay Direk Daryl Yap ng ganyan eh. Kasi kung totoo nga ito, na ito yung sinabi nga po ni Senator Amy Marcos kay Direk Daryl Yap na mas worth it na magkaroon ka ng isang kaibigan, yung totoong kaibigan, kumpara doon sa 10,000 na relatives. So, ibig sabihin, no, nang lumalabas dito, ang turing po ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte ay isang one loyal friend. So ito lang, no, hindi naman ako kasi tulad ng mga ibang vlogger na wawalwalin si Direk Daryl Yap kasi wala eh. Opinion ni Direk Daryl Yap yan eh. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan lang talaga yan, no? Actually, gusto ko yung movie niya, di ba? Yung Made in Malacanang tsaka Martyr or Murderer. Gusto ko yon. Pero mas gusto ko yung Martyr or Murderer eh. Mas trip ko yun. Pero ito nga, so alam ko naman na marami naman pong viewer po sa aking munting channel na bad trip kay Direk Daryl Yap. So karapatan nyo ring mabad trip. Pero itong content po na to ay nakafocus lang po dun po sa pinaka message daw di umano ni Senator Amy Marcos kay Direk Daryl Yap. So dyan po sa video na yan, makikita nyo dyan si Sas, si Bebe Labs, at saka si Joey Cruz. Yan. So ewan ko lang kung... So itong mga to kasi DDS tong mga to. So si Direk Daryl Yap, DDS, si Joey Cruz, DDS, si Sas Sargando Sasot, bakla. Hindi kasi mga ano, wala pa naman kami pinag-aawayan ng mga yan eh. Okay? Ewan ko lang si Sas kung medyo nababad trip na siya sa akin. Pero ang punto ko lang kasi dito mga kababayan, dun po sa mga loyalista na talagang naniniwala pa rin kay Senator Amy Marcos na ito ay ang ginagawa nga ni Senator Amy Marcos ay pag-i-spy at strategy. Well, parang sobra-sobra na ata ito. Ewan ko lang ha. Oh. Pero ayun ang opinion ko eh. Oh, 'di ba? Ganun lang po 'yon. Kasi nga mga kababayan, no, kung panonoorin po natin tong si Harry Mau, si Harry Roque, taka lang lakihin ulit natin para hindi tayo copyright. So meron po kasi nilalakad si Harry Roque. Kumbaga ito yung niluluto niya. Nasa susunod nga raw po na eleksyon is Sara Duterte for President at saka Amy Marcos for Vice President. So mga kababayan po kasi, ang pangit po kasi na imahe nun, na unang-una si Harry Roque ay pro-China, pangalawa si Sara Duterte din ay pro-China, pagkatapos biglang isasali si Senator Amy Marcos sa usapan ng pagtatandem. So ngayon talagang iisipin po talaga ng mga supporter po ng mga Marcos at saka yung mga pro-government na vloggers na katulad ko, na ano ba? Meron bang bahid na pagiging pro-China si Amy Marcos? Kung bakit siya pumapayag na dumikit-dikit sa mga Duterte na pro-Marcos at makatandem ang isang Sara Duterte na pro-Marcos din. Okay. So alam ko napanood nyo na to, pero ito mga 50 seconds video lang to. So ito nga po sinabi nga ni Harry Mau na spokesperson po ng China. Sige. Bow tayo sa kanilang dalawa. Mabuhay po kayo, VP Sara at Senator Amy Marcos. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong... Yan so... Ang sinabi kasi dito ni Harry Roque, kasi naka-censored po kasi, no, nakuha ko lang tong video na to sa News 5, so bawal kasi sabihin dun yung word na bayag, kaya naka-censored. So ang sinasabi nga dito ni Harry Roque, so gusto niya daw na ang tandem daw Sara Duterte at saka Amy Marcos kasi parehas daw silang may bayag. Okay. So total, mahilig si Harry Roque sa babaeng may bayag at mukha naman siyang bayag. So bali po, ito po si Sara Duterte na merong bayag at ang bayag po si Harry Roque. Pasensya na sa edit pero ayan, di ba? Total, mahilig ka sa babaeng may bayag, so maging bayag ka na lang nila. So, ito seriously mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko nga po sa inyo. Ito na content ko na to, no? Pero syempre, gusto ko lang din balikan. Kasi nga mga kababayan ito yung isa po sa mga statement nga rin po ni Senator Amy Marcos, di ba? Ang sabi niya nga dito, ulitin ko lang, no?
Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama. Matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. So dito po, kinumpara po ni Senator Amy Marcos, yung tatay niya na si FEM kay dating Pangulong Duterte na matapat daw po sa bayan. Okay. So saan ka nakakita ng presidente na matapat sa bayan na minumura po yung leader po ng ibang bansa? Saan ka nakakita ng matapat sa bayan na nag-uutos po para patayin yung mga adik na walang due process, di ba? Saan ka nakakita ng matapat sa bayan na pro-China? Ito nabanggit ko na ito sa mga dati kong content, no? Kasi ang pinanghawakan kasi dito ni Senator Amy Marcos is yung pakikipagkaibigan. Well, kay Senator Amy Marcos na rin po nanggaling na yung isa sa pagkakamali po ng kanyang ama ay masyado siyang nagtiwala sa mga tinuring niyang kaibigan. So, sana maging lesson sana ito base sa experience ninyo at saka mga ka-streetwise, no? Masyado kasing ini-exploit yung utang na loob about po sa pagpapalibing po sa kanilang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. So, unang-una kasi mga kababayan, gamitan lang po kasi yan. Di ba? Marami pong mga loyalista at milyon-milyon pong loyalista ang bumoto po kay dating Pangulong Duterte dahil po sa pangako niya na yan, na ipapalibing po yung kanilang ama. And then mga kababayan, sakto din po kasi na nung naging presidente nga po itong si dating Pangulong Duterte, sakto din po kasi na bumaba na po yung decision po ng Supreme Court na ipapalibing din po si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So nagkataon lang talaga ito. So huwag masyadong na-exploit yung utang na loob na yan kasi politika po yan, gamitan lang po yan. Gamitan yan, Diyos ko naman. Para namang bago ng bago tong mga to. So yun na po mga kababayan, na simpleng content lang po ito. So kayo ba, ano bang masasabi nyo nga po dito sa message di umano ni Senator Amy Marcos kay Direk Daryl Yap, na pinapalabas niya na hindi siya naniniwala sa blood thicker than water. So naniniwala ba kayo na totoong sinabi ito ni Senator Amy Marcos kay Direk Daryl Yap o gawa-gawa niya lang ito? And then paki-comment lang din po sa baba kung naniniwala pa rin po talaga kayo na strategy ito ni Sen Amy Marcos. Wala namang problema yan. Kung naniniwala pa rin kayo na ito po ay strategy ni Senator Amy Marcos, irerespeto ko po yan. Okay? So yun lang po mga kababayan, no? So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.